So di ko to magagawa kung wala tong tatlo na to. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, maaaring pindutin na lamang ang red button sa baba at i-hit na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo guys kung paano gamitin ang text box at button sa JavaScript. So sasalin na rin natin kung paano i-embed yung mga operator natin sa dalawang object natin. Okay? So dito meron na akong nagawang index.html saka script. Okay? So meron na rin akong download na editor which is Sublime. So kahit anong editor pwede nyong gamitin, pwedeng Notepad or Notepad++. So pwede lang din tong Sublime guys. So drag lang natin yung index.html natin sa Sublime natin. Then yung script. So yung script natin wala pang laman guys. Okay? So designan natin yung ating HTML. So kailangan ko ng table. TTR tayo dito. So TD. Kailangan ko ng lagay ng input. For example, input 1. Then another DD. So dito kung gusto natin gamitin yung text box guys, kailangan natin gamitin yung input and then yung attribute niya na type. So yung type na yan yung mag-i-indicate kung anong object yung kailangan mong embed sa HTML mo. Either radio button, checkbox, or button, or text box. So madami. So now kailangan natin ng text box. Huwag kalimutan yung ID. So for example, T1. Then kailangan din natin ng pangalawang text box. Copy paste. Pangalan natin ng T2. Okay, yung ID kailangan palitan ng T2. Next, kailangan ulit natin ng button. Okay, tanggalin natin yung isang TD natin. So dito instead of text, gamitin natin yung button. So yung ID btn. Okay, so wala lang tayo ilalagay dito sa name guys. Blanco lang siya. Okay? So kapag refresh natin, titignan natin yung output doon sa browser natin. So ito yung magiging output ng ating design doon sa ating HTML. So nandito yung dalawang text box. Pwede tayo mag-input dyan. Okay? So ito naman yung button natin. So in order to have a label dun sa ating button, maglagay lang tayo ng attribute na value. Okay? So yung value natin, pwede nating lagyan ng add, for example. Yan. Pag refresh natin yung browser, ito yung magpapakita. So yan yung label natin. So kailangan din natin ng output or result. So ilagay natin sa text, bahala kayo. Pwede lang din lagay din natin sa, for example, paragraph. Lagyan natin ng ID which is res. Okay? So tapos na tayo sa pagse-setup ng HTML natin. Doon naman tayo sa ating script. So dito sa script natin, kailangan natin ng function and then followed by the
function name. For example, add. Okay. Then, open and close. Bracket natin. So, kailangan natin tawagin yung ating text box 1. Get element by ID. So, yung unang ID ng text box natin is T1 dot value. And then, variable y is equal to document.get element by ID. Pangalawang text box, T2.value. Then next, so, gagamitin natin yung plus operator. So, ilalagay natin sa result na paragraph natin kanina. So, kailangan natin ng document.get element by ID, which is res.inner HTML is equal to x plus y. So, yan. So, pwede lang din naman kayo magmawa ng variable mo dito na kung saan dito mo ito total yung dalawang text box ninyo. For example, x plus y, and then tatanggalin mo na lang yung x plus y dito. So, tatawagin mo na lang yung sum na variable. Okay? So, next na gagawin natin guys, para mapagana itong function natin dito sa ating script, kailangan natin tawagin tong function name or function add natin doon sa ating button. Itong button kasi yung magsisilbing magti-trigger doon sa ating function or doon sa ating program. Kailangan natin ng event which is on click. Okay? So, tawagin lang natin yung pangalan ng function and then open and close parenthesis. Okay? Then next, try nating i-run. Refresh lang natin. Okay? So, kapag naglagay tayo ng 1 plus 2, pag ginad natin, okay, 12. Bakit nga ba 12? So, ito yung dapat nating tandaan guys. So, kapag gagamit tayo ng plus sign, kailangan natin mag-convert ng ating text box. Okay? Kailangan natin i-convert yung text box natin. Kasi yung mangyayari dyan, kinukuha or dinedetect ni script kung string ba yung nilalagay niya. So, kumbaga, nagiging concatenation yung plus sign doon sa ating program. So, kailangan natin i-convert yung dalawang text box natin. So, gagamit tayo ng parse in. Okay? Kailangan natin siyang parse in. So, try natin i-refresh ulit dun sa ating browser. Try natin ulit yung 1 plus 2. Pag click yung button, add. So, yun. Meron tayong result na 3. Okay? So, meron tayong result na 3. So, another value ulit. 3. And then, 4. Pag in-add, 7. Okay? So, dito, for example, mag-dot or 0.2 and then 4.5. Pag in-add natin, 7 pa rin. Bakit nga? So, kailangan natin intindihin yung parse int, guys. So, yung parse int natin, guys, is whole number lang yung kinukuha niyang value. So, hindi niya kinukuha yung mga decimal values natin. So, kailangan natin gamitin yung isang converter natin which is parse float. Okay?
So yung parse float guys, either whole number or a decimal value yung ilalagay natin. For example, pag refresh natin, yung unang text box natin is 12.5, then yung isa naman is 6. So wala siyang decimal. Kapag inad natin, yan, either sa kanilang dalawa ang may decimal or wala. So pwede lang. So I recommend na kapag magko-convert kayo ng number, kailangan nyo nang i-direct siya or i-direct yung converter natin na parse float. Okay? Huwag na natin gamitin yung parse in. Pero it depends doon sa problem na ibibigay sa inyo. Okay? So, i-try din natin yung ibang operator. So, kailangan natin na call span dito guys. Then, yan. Copy paste lang natin to. Paste, paste, paste. Instead of add naman to, gawin natin subtract. Oops. Multiply, MUL, then div. Okay? So, gagawa tayo ng function natin dito sa yan. Kailangan lang natin na copy paste na lang to guys. 4. Then, palitan natin to ng sub. Yung operator nyo dito, minus. Kakalimutan. Then, multiply. Then, multiply na natin dito. Then, div. So, yung div natin dito. Okay? So, kailangan natin tawagin to isa-isa dun sa ating event. On click. O, kailangan nating tawagin si sub. Tawagin si mul. Then, tawagin si div. So, kapag refresh natin yung ating browser, so, ito yung ating final output. Lalagay tayo ng value dito, 12.4, then 23.4 rather. So, kapag inad natin, yan. Subtract. Click natin yung multiply. Click natin yung divide. So, yan. Okay? So, ganun lang kasimple gamitin yung text box saka button. So, kailangan natin mag-function dito sa ating script. Ang next na gagawin natin ay paano i-trap yung mga empty entry natin sa text box. So, meron na ako ditong HTML na kung saan ito yung previous na ginamit ko sa previous topic natin. Okay? So, tinanggalan ko lang siya ng buttons. So, yung add lang yung natira. Okay, dito naman sa script natin, yung function add lang na yung retain ko. So, una, tatawagin ulit lang natin yung ating T1 varx document dot get element by ID T1 dot value, then followed by yung T2 naman natin, T2. Okay, so sa previous topic natin guys, kinonvert na natin kaagad yung ating text box into parse float, pero dito kailangan muna nating wag i-convert yung ating text box kasi nga kukunin natin yung space. So kapag kinonvert kasi natin yung space na yun into a number, magiging NaN or NaN
yung equivalent nung value natin, which is not a number. So kailangan muna nating wag i-convert. Okay? So kakailanganin natin ng if statement. So sa loob ng condition natin guys, ito lang yung ilalagay natin. X is not equal to blank and y is not equal to blank. So ibig sabihin yan, kapag yung x ay not equal to a space or blank, ibig sabihin may laman yung value ng x natin na manggagaling doon sa text box 1 or T1. Same doon sa ating value ng y. So lagay natin yung else mag-alert tayo ng please fill up the two text box. Okay, so dito naman try din natin alert you filled up the two text box. So try natin i-run to guys. Fresh lang natin to. So kapag click ko yung button na wala pang laman yung text box, ang magpapakita is yung please fill up the two text box, kasi nga blanco yung entry ng dalawang text box. So yung unang condition natin dito hindi nag-true. Kapag hindi nag-true yung condition, otherwise pupunta doon sa else. Ito yung endpoint nung statement natin or yung condition natin. Okay, so try din naman natin lagyan ng value. For example, 2, 1, 2, 3 and then 4, 5, 6. So dapat ang magpapakita dyan guys is yung you filled up the two text box. Okay, pag ginad natin, ayan, ibig sabihin nun hindi na blanco yung ating dalawang text box. Okay, so next naman natin na gagawin guys ay itatrap natin kung yung in-enter nating value dun sa dalawang text box na yun ay number nga. So ang gagawin natin, so mag-if ulit tayo dito. Ito yung tinatawag nilang nested if guys. Okay, so mag-if tayo if is none. Okay, itong is none guys is not a number. Isa siyang built-in function sa Java kung saan tumutukoy doon sa mga input natin kung number siya or not. Okay, then followed by x and tayo is none ulit, then yung y natin. Okay, curly bracket tayo, kailangan yung else. Okay, is not equal yung gagamitin natin dito sa condition. So kapag is not equal to not a number, so yung not a number kasi guys tumutukoy doon sa mga letra. Lahat ng not a number na i-input natin doon sa text box or sa x and y natin, madedetect ng condition natin. So is not a number x and is not a number y, kung nag-true ito, so gagawin nyo yung statement natin dito, which is mag-alert muna tayo. Okay, number, okay, yan yung lalagay niya. Pero kapag not a number naman siya, else
alert tayo ng not a number. So try natin guys kung pwede yung ating dalawang condition. So refresh natin. So yung unang condition natin, ito yung magta-trap ng null value. Okay? So kapag pinindot natin to, so please fill up the 2 text boxes. Okay? Then pag nag-fill up naman tayo, so number. Okay? So number yung nagpakita. So dito siya pumunta sa ating alert number. So paano naman kung not a number? For example, maglalagay tayo ng letra and then pag click yung add, not a number. Okay? Hindi mo kasi pwedeng i-add or gamitan ng operator yung ating letter. So magiging not a number siya. So yun yung function nung is none natin guys na ginamit natin dito sa condition natin. Okay, so itry na natin i-add or gamitin yung addition natin na operator. So var sum is equal to parse float. So dito na tayo mag-convert x plus parse float y. Okay? So saan natin ilalagay? Sa document dot get element by id yung ating paragraph dot inner HTML is equal to, tawagin natin yung variable sum. Okay? So kung gusto nyong i-clear yung ating text box kapag may na-detect siyang not a number na entry natin, so ang gagawin lang natin is document dot get element by id yung pangalan ng text box dot value is equal to blank. Then next get element by id yung pangalawang text box naman natin that value is equal to blank. Okay, so i-try natin kung gagana yung ating program. Refresh lang natin yung ating browser. Okay, so try natin yung not a number QQQ. So puro letra. Pag nag-add, not a number siya. So kapag in-okay natin, maki-clear automatic yung text box natin. So yun yung function ng dalawang nilagay natin doon sa else natin kanina. Yung that value is equal to double quote. Okay? So try natin yung number naman. 43 plus 12 is equal to, so nagpakita yung 55. So yan yung pag-trap ng number at saka empty entries dun sa ating text box.